So mga kabeshi, magko-comment nga pala tayo dito sa kumakalat at trending na mga corrupt na mga politician or yung mga gumagawa dyan sa proyekto ng DPWH sa flood control. Alam naman natin guys na mga nasa politiko, hindi lang ngayon, kahit noon pa man, matagal na yan nangyayari. So, tayo lang mga Pilipino ang patuloy na nagbubulag-bulagan at patuloy na mga sumusuporta sa mga politikong mga korap. So, una sa lahat, gaya sa pagboto, dapat huwag na tayong bumoto dahil nasasayang lang yung hirap at presensya natin sa pagboto dahil puro promises pero hindi naman nila tinutupad ang mga sinasabi nila, ang mga plataforma nila. Diyan lang sila magaling, natatawagin ka nila, hihikayatin ka nila para bumoto ka. The next naman mga guys, ang pag-usapan natin is ang ating pinabayad na tax. So like me na OFW, so malaki na ko-contribute namin na tax papuntang Pilipinas. So bawat pera na pinapadala namin mga OFW, so sobrang laki ng tax. So it's almost 5 to 6 euros. So nasa mga 4 to 500 pesos. So bawat padala namin. So ganong kadaming mga OFW nagpapadala ng pera sa aming mga pamilya. At isa pa rito, kaya kami lumalayo sa aming mga pamilya, 'di ba? Dahil sa sobrang kahirapan. Bakit? Dahil sa mga corrupt na mga nagtatrabaho dyan sa gobyerno. Una sa lahat ang Kongreso, susunod ang Senate, then pangalawa yung mga mayor, governor, kapitan, kahit pangulo. Alam nating lahat, wag nating i-deny na ang problemang korupsyon ay noon pa nangyayari sa ating bansa. Walang sino man ang kayang magpatigil sa ginagawang kasamaan at mga harap-harapang korupsyon na ginagawa ng mga politikong ito. Patuloy ang kahirapan, patuloy din ang pagtaas ng mga bilihin, at isa pa yung tax na binabayaran. Gaya ko, meron akong investment sa Pilipinas na apartment. So every year nagbabayad ako ng tax. So marami silang hinihingi about sa tax ng apartment, sa registration, at saka sa fire exit at fire extinguisher, so sa safety ng mga umuupa sa aking apartment. So ganong karaming at ganong kalaking pera ang pumapasok na tax na binabayad natin sa gobyerno na sinasayang. Hindi rin nila tinataas ang minimum wage ng sweldo. So sobrang taas ng BIR tax ng mga nagtatrabaho, pero hindi naman nila tinataasan ang mga sweldo. At maraming mga Pilipino ang nasasawi ang buhay dahil sa bagyo. Ganong karaming pera ang kanilang kinukurap, milyon, bilyon, at sila ang nagpapakasasa. Yan, gaya ng mga anak ng mga politiko, asawa at pamilya ng mga korupsyong buwaya ng bansang Pilipinas. Luxury cars, luxury jewelries, fashion, at malalaking mansyon. So, lagi silang updated sa mga luxury lifestyle. Sila ang nagpapakasasa sa yaman ng bayan. Bibili sila ng luxury bag, travel, private plane. Talagang luxury lifestyle ang ginagawa ng mga anak ng mga buwayang ito. So kailan pa tayo matututo at kailan pa tayo babangon? Kailan tayo lalaban at kailan natin pananagutin ang mga hayop at mga buwayang politiko ng Pilipinas? Kaya ikaw, isang Pilipino, don't get silence. Speak up. Dahil nakasalalay ang buhay ng future generation ng pamilya mo at ng sambayan ng Pilipino.